Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kita siya ni Gia at napaiyak ito habang sinasabi, "Gerald, masaya ako na makita ka ulit. Bakit nandito ka pa, Gia? Sinabi ko na sa'yo na hindi Gerald ang pangalan ko." "Sadrian ang pangalan ko," sagot ni Gerald. Gumaan ang kanyang pakiramdam na makita niyang maayos ang kalagayan ni Gia. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gerald na pinili niyang manatili dito. "Sinusubukan mo pa bang magsinungaling sa akin? Tumigil ka, alam ko na ikaw si Gerald. Binago mo ang iyong ugali at katawan, pero hindi mo mababago ang iyong mga mata." "Ikaw si Gerald," sagot ni Gia habang nilalapag ang mga plato na hawak niya bago siya tumakbo papunta kay Gerald. Saglit na tumingin si Gerald sa mga plato bago iniwas ang kanyang tingin kay Gia habang sinasabi niya, "Bakit mo pipiliin na maging waitress dito kaysa manatili sa research team? Sigurado ako na makakakuha ka ng mas magandang trabaho kaysa dito. Wala akong pakialam doon. Mas mahalaga kung hihintayin ko ang pagbalik mo. Kahit naabutin pa ako ng ilaw araw o kahit na taon, maghihintay pa rin ako dito para sayo. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nagsinungaling sa akin. Imposibleng maging magkamuka ang dalawang random na tao, at alam mo rin ito. Pwede mo akong linlangin pero alam ko ang mga matang mga iyan. Kaya sabihin mo sa akin, bakit ka nagsinungaling sa akin?" Sigaw ni Gia at naakit nito ang atensyon ng ilan sa mga customer ng hotel. Naantig si Gerald sa lahat ng sinabi niya. "Balak mo akong hintayin dito sa buong buhay mo, hu? Gia! Gia, hindi mo ba nakikita na hindi ko na kayang saktan ka pa? Bakit hindi mo maintindihan yun?" sabi ni Gerald sa kanyang sarili. "Gia, napagkamalan mo ako sa ibang tao. Ganito na lang dahil gusto mo talagang makita si Gerald, bigyan mo ako ng 1 taon. Nangangako ako na hahanapin ko siya para sayo. At saka, kahit hindi ako si Gerald, hinihintay mo pa rin ako mula nang mawala ako. Ngayong nagkita na tayo, sigurado akong masaya ka na ngayon kaya kailangan mo nang bumalik sa trabaho, Gia." Pagkasabi niya nito, tumalikod na si Gerald para umalis at makikitang wala siyang plano na pumasok sa loob ng hotel. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang ay bigla niyang narinig na parang may bumagsak sa likod niya. Paglingon niya, nakita ni Gerald na bumagsak sa sahig si Gia. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa tabi ng babae habang sumisigaw ng, "Gia! Aayan! Subukan mong sabihing hindi na ikaw si Gerald. Kahit ang boses mo ay nagbago rin. Ayan ang parehong boses na ginagamit mo kapag tinatawag mo ang pangalan ko," sabi ni Gia habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Gerald. Hindi ako papayag na iwan mo pa ako, kahit na kailangan kong ipagpatuloy ang pagsunod sa iyo habang buhay. Handa akong gawin ito," dagdag pa ng dalaga habang mahigpit itong nakakapit sa kanya. Si Gerald ay sumimangot nang magsalita siya, "Baliw ka na ba? Tinatrato lang kita bilang isang kaibigan. Bakit ka nagpanggap na nahulog sa sahig para lang makuha ang atensyon ko? Kalimutan mo na ito, ayokong may pasanin ako sa tabi ko. Paalam sayo." Pagkasabi niya nito ay mabilis na tumalikod si Gerald at umalis. "Gerald!" sigaw ni Gia nang agad siyang tumayo para habulin siya. Kahit na mabilis nang umalis si Gerald, sinubukan pa rin ni Gia na tumakbo sa direksyon kung saan niya ito huling nakita. Tumakbo siya ng tumakbo, hanggang sa nakarating siya sa border ng maliit na bayan. Isang mabuhanging kalsada lamang ang makikita mula sa lugar na iyon, ngunit nagpatuloy siyang tumakbo dahil alam niyang mararating niya ang higway. Bukod sa mga pine trees at cypress, walang nakakasalubong si Gia na kahit sino hanggang sa puntong ito. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang tumatakbo sa kalsadang iyon. Kahit na namumutla siya at nabibiyak na ang kanyang labi, patuloy pa rin siyang pumunta sa direksyon na umalis si Gerald. Hindi ko hahayaang tumakas ka ulit." "Bakit Bakit ka nagtatago sa akin ng ganito? Bakit?" bulong ni Gia sa kanyang sarili habang dumarami ang mga palto sa kanyang talampakan. Ito ang dahilan kung bakit napuno ng dugo ang kanyang puting sapatos. Hilong-hilo na siya at ito na ang nangyari mula nang bumalik siya mula sa disyerto. Dahil doon, hindi siya nagpanggap noong bumagsak siya sa lupa kanina. Naramdaman niya na umalis ang huling lakas sa kanyang katawan kaya napaluhod siya sa kalsada sa sobrang pagod. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili na gumapang sa lapag. Hindi nagtagal ay binalot ng kadiliman ang araw dahil unti-unting sumapit ang gabi. Matapos maglakad ng 1 buong araw, hindi na maramdaman ni Gia ang kanyang mga paa. Sa wakas, nakarating siya sa highway at matatagpuan doon ay isang tea stall.
Nakita siya ng may-ari nito at ngumiti ito sa kanya. Hello, dalaga. Nakakatakot naman ang itsura mo. Gusto mo ba ng isang tasa ng tsa? Magkano ang isang tasa? Medyo mura lang ito. $2 lang, sagot ng may-ari. Pinasok ni Gia ang kanyang kamay sa bulsa ay napagtanto niya na dahil sa kanyang pagmamadali na tumakbo kanina, wala siyang dalang kahit isang sentimo. Maganda. Wala ka bang dalang pera, sabi ng isang tambay habang naglalakad siya papunta kay Gia kasama ang iba pang tambay. Sinubukan ng isa sa kanila na hawakan ang baba ni Gia, ngunit agad siyang umiwas. Nang makita iyon, agad na hinawakan ng iba pang mga tambay ang mga braso ni Gia, may masamang intensyon sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Gia na hindi niya kayang persahin ang kanyang sarili na tumakas, ngunit nakahanap siya ng pagkakataon na kagatin ng husto ang isa sa mga daliri ng tambay. Narinig na sumigaw sa sakit ang isa sa mga tambay habang nakahawak ito sa kanyang daliring nasugatan ng husto. Nang makita iyon, walang sinuman sa mga tambay ang nangahas na sumugod sa kanya. Ito ay dahil nakita nilang lahat sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Gayunpaman, dahil pagod siya at nagkaroon siya ng kanyang biglaang adrenaline rush. Dahil dito, hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Napagtanto ng mga tambay na kaya na nilang galawin si Gia sa pagkakataon na ito, ngunit sila ay tumalikod upang harapin ang isa pang tao na ngayon ay naglalakad patungo sa kanila. Ang isa sa kanila ay nagreklamo, hindi ba ito masyadong malupit, boss? Hindi mo kami binalaan na ang babaeng ito ay masyadong mapanakit. Halos mabali ang daliri ko. Inihagis lamang ng binata sa kanila ang isang card bago niya sinabing ito ang medical bills. Ang password ay ang date ngayon. Holy shit. Maraming salamat boss, sabay-sabay na sumigaw ang mga tambay. Kung hindi ito masyadong halata, ginulo lang ng mga tamad si Gia sa utos ng taong iyon. Ang boses na iyon ay pamilyar at dahan-dahang inangat ni Gia ang kanyang ulo para makita kung siya nga ba iyon. Gaya ng nahulaan niya, ang lalaki iyon ay walang iba kundi si Gerald. Alam kong hindi mo ako pababayaan, sigaw ni Gia habang umiiyak. Mabilis na nakatakas si Gerald kanina, ngunit siniguro niyang nawala na si Gia sa kanya bago niya minanmanan ang bawat galaw nito, nag-aalala na baka may mangyari sa kanya bago siya bumalik sa hotel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buong araw siyang hinabol ni Gia. Inakala niya na sa huli ay susuko si Gia kapag hindi na siya nito makita. Siyempre, hindi iyon nangyari. Dahil dito, kinausap niya ang mga tambay na iyon kanina para takutin si Gia na bumalik sa bayan. Ang babaeng ito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang bumubuntong hininga sa loob. Sa totoo lang, ang hiling lang ni Gerald ay tuluyang sumuko si Gia sa kanya. Karapat-dapat siyang mamuhay ng normal nang hindi nasasaktan sa patuloy na pag-asa kay Gerald, kaya naman pilit niyang sinisikap na tuldukan ang mga bagay ngayon kaysa patagalin ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, naawa siya nang makita ang paghihirap ni Gia kanina para lang magkaroon ng pagkakataong makita siya muli. Si Gia dahan-dahang umiling-iling habang umiiyak bago siya bumagsak sa lupa. Nagsisi si Gerald kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanya habang sumisigaw ng, Gia. Sa sandaling binuhat niya ang babae, naramdaman agad ni Gerald na may mali. May sakit ka pala. Naisip ni Gerald noong una na si Gia ay nagbibiro lang nang bumagsak siya sa sahig sa hotel, ngunit pagkatapos suriin ang kanyang pulso, napagtanto niya ngayon na may malubhang sakit pala ang babae. Dahil dito, dali-dali siyang dinala ni Gerald sa ibang lugar. Nang magising si Gia, agad siyang sinalubong ng tunog ng isang helikopter. Pakiramdam niya ay mas relaxed na ang kanyang katawan kumpara sa kanina kung saan ay napakasakit ng pakiramdam niya na parang nararamdaman niyang mamamatay na siya. Tiningnan niya ang paligid, napagtanto niyang nakahiga siya sa isang longiset at natatakpan ng damit ang kanyang katawan. Nanlaki agad ang mga mata niya nang makita niya si Gerald sa tabi niya habang sumisigaw ng, Gerald. Nananaginip ba ako ngayon? Lokong babaw. Alam mo ba na sobrang lala na ang sakit mo? Kung hindi mo ako nakasalubong kanina, nasa panganib pa sana ang buhay mo ngayon, sagot ni Gerald habang nakasimangot. So inamin mo na sa wakas na ikaw si Gerald? Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Nagdadalawang isip ka na makita ako. Para sa kaalaman mo, naisip ko noon na kung hindi pa rin kita mahanap kahit anuman ang mangyari, mas gugustuhin kong mamatay, sabi ni Gia habang hindi niya pinapansin ang sagot ni Gerald, ang mga mata niya ngayon ay duguan at lumuluha. Ang nakaupo sa tabi niya ngayon, ay mas mature na Gerald kumpara sa dati niyang nakilala noong 1 taon at kalahati.
Maraming gustong matutunan si Gia at ang pag-udyok na iyon ay nagmula sa pangangailangan na laging magkaroon ng pakiramdam ng seguridad kapag kasama niya si Gerald. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gia. Babalik tayo sa Crawford Manor sa North Bay. May mga doktor ako na titingnan ang kalagayan mo, sagot ni Gerald. Sa totoo lang, kasalukuyang nahihirapan si Gerald na tingnan si Gia sa mata. Kung tutuusin, isang kasinungalingan kung sasabihin niyang wala siyang nararamdaman para sa babaeng iyon ngayon. Ano man ang mangyari, gusto niya pa rin ang nakakabuti para kay Gia. So, saan ka pumunta sa nakalipas na 1 taon at kalahati? Ang tanong ay nanggaling kay Gia. Mahabang kwento ito. Magpahinga ka muna at ituon ang atensyon mo sa pagpapagaling sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. Tama lang na bumalik si Gerald sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon lalo na't nahanap na niya ang eternal coffin. Kung tutuusin, marami pa ring mga misteryo na hindi pa nalulutas. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit niya pinatawag ang helikopter. Ang pangunahing dahilan ay dahil labis siyang nag-aalala sa kalagayan ni Gia. Malapit na tayo sa isla, Mark Crawford. Pero parang may nangyayari sa isla. Napakaraming tao ang kasalukuyang nasa baba, sabi ng isa sa mga bodyguard ng pamilyang Crawford na kasama niya sa helikopter. Sabi ni Gerald at agad siyang tumayo para dumungaw sa bintana ng helikopter. Gaya nga ng sinabi ng bodyguard, makikitang nakatayo sa bukana ng isla ang kanyang lolo at marami pang iba. Gayunpaman, tila may kausap silang babae na hindi niya kilala, kahit na mula sa distansya niya sa ere. Dahil dito, sigurado siya na hindi sila nakatayo roon para salubungin ang kanyang pagbabalik. Alagaan mo si Miss Quarrington. Pupunta ako doon para tingnan, utos ni Gerald nang binuksan ang pinto ng helikopter bago siya tumalon. Gerald. Mark Crawford. Hala? Mahigit 2,000 feet ang distansya namin sa ibabaw ng lupa. Naisip ng dalawa habang namamangha sila at tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Gayunpaman, sa malamang ay nakalimutan nila na si Gerald ay hindi na isang ordinaryong tao. Dahil doon, madali siyang nakarating sa harap ng mga tao na sobrang ikinagulat ng ilan sa mga kasalukuyang bodyguard ng kanyang pamilya. Ano? Bumalik na si Mark Crawford, sigaw ng ilan sa mga guwardiya na may paggalang at takot. Paano nangyari na nahulog sa langit ng ligtas si Mark Crawford? Maging sina Daryl at Dylan ay nabigla habang nakatayo sila sa gilid. Mabilis na nagliwanag ang mga mata ni Daryl sa pananabik habang masaya niyang sinasabi, Gerald. Bumalik ka na? Opo, Lolo. Nag-alala ka ba sa akin, sabi ni Gerald habang naglalakad siya palapit sa grupo. Sa pagkakataong iyon, pinagmamasdan ni Gerald ang babaeng sumiksiksik mula sa maraming tao, at nakitang may isang sanggol sa kanyang mga kamay. Nang makita niya si Gerald, tiningnan niya ang baby at sinabi, haha. Mable, tingnan mo. Umuwi na ang tatay mo. Nang marinig iyon, dismayadong napalingon sa isa't isa si Dylan at Daryl. Makikita sa kanilang mga ekspresyon na hindi nila alam kung matatawa o maiiyak ba sila. Alice. Anong ibig mong sabihin umuwi na ang tatay mo? Kaninong baby yan, sabi ni Gerald nang huminga siya ng malalim at nanlaki ang kanyang mga mata. Nilasing siya ni Alice noong panahon na iyon at iyon din ang dahilan kung bakit nabigo siyang makita si Mila sa port na iyon. Kung tutuusin sa totoo lang ay naiinis pa rin siya rito. Hindi niya inasahan na malalaman ni Alice kung nasaan siya nakatira makalipas ang 1 taon at kalahati. Malamang anak natin siya, syempre. 6 na buwan na siya ngayon. Ang pangalan niya ay Mable. Masungit na sinabi ni Alice. Anak natin. Pero, hindi ba sinabi mo na hindi tayo? Sagot ni Gerald habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Well, kung sinabi ko sa iyo ang totoo nung umagang iyon, hahayaan mo lang ba ako ng napakadali? Kilala kita, sigurado na hindi mo hahayaang ipanganak ang anak natin sa simula pa lang, sabi ni Alice habang tinatali ang kanyang buhok na muka ng isang batang ina. Napakasama mo, sigaw ni Gerald na puno ng pagsisisi. Ano? Anong sabi mo? Tinawag mo lang akong napakasama, sagot ni Alice habang unti-unti siyang nababalisa. Lumingon si Alice at nakita niyang nakatulala si Jessica, ate. Nakita mo ba kung paano niya ako tratuhin? Iniwas lang ni Jessica ang kanyang tingin habang napakamot siya sa likod ng kanyang ulo. Nang makita iyon, humarap si Alice kay Julia at sinabi, Ma. Tingnan mo na lang kung paano niya ako tinatrato at ang anak ko. Pilit nang umiti si Julia at sinabi, huwag mo muna akong tatawaging mama.
Ang pinakamahalagang sa bagay ngayon ay ang malaman natin kung totoo ang lahat ng ito. Kung tutuusin, hindi pa sinabi sa amin ni Gerald ang pangyayaring ito dati. Tama ka? Dahil ang batang ito ay miyembro ng pamilyang Crawford, kumuha kayo ng maraming paternity test para lang malaman nyo, sabi ni Ales habang nakatingin kay Gerald. Tiningnan naman niya ngayon si Dylan at sinabi, Pa. Ay! Huwag kang kabahan, dalaga, medyo mahangin sa labas kaya bakit hindi mo dalhin ang bata sa loob? May hinanda na akong mga doktor na magsasagawa ng ilang mga tests. Sabi ni Dylan habang umiling siya, pakiramdam niya ay magkakaroon siya ng sakit ng ulo. Hindi pa nakakawala sa pagiging tuliro si Gerald. Tatay na ba talaga ako ngayon? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.